Magandang gabi po. Good evening. Kumusta po kayo? Hindi ko na po maalala kung kailan ako nagmisa ng Friday. Madalas po na maraming mission. So I was praying po for you this afternoon. And I was asking the Lord to bring healing to you, emotionally, physically, psychologically, or yung mga mental anxieties natin, and also spiritually, So sa first reading po, it's St. Paul, very clear, the power of the cross, Ayan po, malaki po ang cross natin, very beautiful. Kasi sinasabi natin, this is how much God loves each one of us. The Son of God died on the cross so that you and I can have life. Buhay. We can have life. Maganda po ang buhay pagka healthy tayo. Amen? Emotionally, spiritually, psychologically, and also, yung ating katawan, kaluluwa, puso at isipan ay healthy, So, makikita natin sa cross, sabi ni St. Paul, sa mga matatalino, it's foolishness. Sa mga Hudyo, it's a stumbling block. Kasi sa kanila, bakit ang anak ng Diyos, bakit ang Diyos mamamatay para sa atin? So sa kanila, that's foolishness. That's stumbling block. Pero sa atin, anong sabi ni St. Paul? It's the power of God for our salvation. Ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. So pagka may sakit po tayo, kailangan natin ng kaligtasan, kagalingan, healing. Kailangan natin ng Savior. Okay. So pag nakikita niyo po ang cross, paano natin masasabi that we can be healed emotionally? Ano bang sabi ni Jesus sa cross? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Okay? Mercy and compassion, pagka tinanggap mo po yan, mercy and compassion, pag tinanggap mo yan sa communion, Pag nag-communion ka mamaya, Lord, grant me mercy, pagpapatawad, and compassion, kahabagan. Panginoon, kahabagan mo ako. Panginoon, kaawaan mo ako. So, yung mga relationships natin, yung mga tao na nakasakit sa atin or nasaktan natin, pag nag-communion ka at nialay mo yan sa krus, whatever is lacking, whatever is broken, whatever is ruined, the Lord can restore. Amen? Kayang hilumin ng Panginoon yung ating mga puso, relationships, Either nakasakit tayo or nasaktan tayo. So there is healing at the cross of Jesus. So sino ba yung mga tao na gusto mong patawarin? Sino ba yung mga tao na gusto mong humingi ng tawad? Let's remember them pag magko-communion ka mamaya. Physically, Si Jesus, He died on the cross, the holy body of the Son of God, Ang kabanal-banalang katawan ng ating Panginoon, Ang sabi sa John chapter, I think 19 po, paki-check na lang, by His wounds, we are healed. Sa Kanyang mga sugat, ang ating kagalingan. Alam niyo po ba, very powerful ang katawan ng ating Panginoon. After His resurrection, He can cross through walls, Sabi sa mga alagad, peace be with you. Si Jesus naglalakad sa tubig. And most of all, ang very powerful sa Kanya, He rose from the dead. So yung ating katawan, when we come in contact with the powerful body of the Lord, pag nagko-communion ka, you're coming in contact. You're touching Jesus.
Sabi ni Thomas, no? My Lord and my God, ang aking Diyos at aking Panginoon. Kaya po, pag nagko-commune tayo, hindi lang natin hinahawakan yung wounds ni Lord. Pumapasok sa atin physically ang katawan ng Panginoon. Body, blood, soul, divinity of our dear beloved Savior. Pumapasok sa katawan mo. No? So anumang sugat, anumang sakit, no, high blood, cancer, kung ano-ano na mga karamdaman natin, virus, you ask Jesus. Pag pumasok siya sa katawan mo, no, sa digestive system mo, magiging member yan ng bloodstream, dadaloy sa buong katawan, Panginoon, lahat po ng dadaluyan ng iyong banal na katawan, pagalingin mo, mula ulo hanggang paa, mula kalooban hanggang sa labas ng aking katawan, pagalingin mo ako. No? Yan sabi ni Jesus madalas, no? Because of your faith, dahil sa paniniwala mo, you are healed. So mamaya, maniwala ka that the body of the Lord, the resurrected body of the Lord, kayang-kaya kang pagalingin. Amen? Psychologically, no? Mentally, ngayon po ang dami nating iniisip. Stress, fear, anxiety, doubt, worries about the future, about the past, about today, no? Alam niyo po ba, no? I was having lunch with a friend, long-time friend po, no? Kasama po sila dito sa mga nag-start ng ating community dito. And I look up to them as my parents, no? So nag-lunch po kami and I said, I will pray for you. I will pray ngayon po, 6 p.m. I will pray for you, no? Kasi ang dami niyang iniisip. Ang dami niyang worries and anxiety and nakaka-affect daw physically at saka emotionally. Alam niyo po ba ang tawag doon? Mga psychosomatic. Yung ating naiisip, nakaka-apekto at lumalabas sa ating katawan. No? Kasi magkakaugnay po yan. Pati puso natin. So, kaiisip, ang nangyayari, nagmamanifest sa katawan natin. So, si Jesus, no? Nilagyan siya ng crown of thorns sa krus, di ba? Nilagyan siya ng crown of thorns. No? At yung, siyempre, nagkasugat-sugat, no? Pero kay Jesus, very clear sa kanya, I'm a child of God. I'm a child of God, no? I'm the son of the Father. Mga kapatid, no? Sa isip natin, pag sinabi mo, ako ay anak ng Diyos, makapangyarihan ng Ama, ano pang ikakatakot mo? Romans chapter 8, if God is for us, who can be against us? Kung kapanig natin ang Diyos, kanino tayo matatakot? Paghihirap, kagutuman, pag-uusig, o tabak, o kahit kamatayan, walang sinumang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo Jesus. Ang madalas po, ang nagiging problema natin, no, kaiisip, no, wala namang naidadagdag na solusyon. Ang mas maganda po, lumapit tayo sa Ama. Ama, ako ang iyong anak, bahala ka na. Okay, madalas daw po ang epekto ng fear and anxiety is what we call kulang tayo ng psychological safety. We are fear and we are insecure psychologically. Kasi either sarili natin yung inaasahan natin o kaya yung mga taong nakapaligid sa atin and we find that they are not enough. They are lacking or we are lacking. So, anong gagawin natin? We will call on the power from on high.
We will depend on the Creator of heaven and earth. We will call upon the Father of our Lord Jesus Christ. Kaya madalas ang sabi ni St. Paul sa mga letter niya, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. No? Kasi lagi niyang pinoproclaim, if God is for us, who can be against us? Yan sa iniisip mo. If God is for you, who is stronger than God? No? Kaya po, pag nag-communion ka mamaya, sabihin mo, Lord, I'm a child of God. And God is my Father. No? Salamat. Kasi dahil sa pagkakatawang tao mo, dahil sa krus, dahil sa pagkabuhay mo, tinubos mo ako, at ngayon, ako ay anak ng Diyos. If God is for me, who can be against me? Amen po ba? No, kaya yung mga psychological anxiety, fear, worries, para sa inyo, sa pamilya nyo, sa future nyo, most likely, no, lumalabas yan dahil sa mga insecurities natin. So, nung kailangan natin, psychological safety. And kanino pinaka-safe? The Father, no? Psalm 27, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? O, pwede nyo pong basahin, Psalm 27, no? Bago kayo matulog. Kung natatakot kayo, bago kayo matulog, you read Psalm 27. Amen? Last na lang po, no? So we can receive Jesus, no? Yung emotion. Ating mga emotional wounds, no? Mercy and compassion. Physically, sabi ng Bible, by His wounds, we are healed. So we're receiving the physical body of the Lord. Very powerful. And most of all, sinasabi ni Lord sa atin, no? You are my child, and I am your Father. Now, we can also need spiritual healing. Ano po? Lahat naman tayo nagkakasala. Ano? Sino po bang walang kasalanan dito? At least Monday to Friday, di kayo nagkasala. Lahat naman tayo may pagkukulang. Sabi ni St. Paul, everyone falls short with the glory of God. No? In the glory of God. Lahat daw tayo kinakapos, no? Sa kabutihan ng Diyos at karangalan ng Diyos. Now, don't despair. Ang problem po is guilt. Nagigilty tayo, and shame. Yung shame po is has something to do with physical. Pagka po shame tayo, hindi tayo makatingin. No? Di ba? Shameful, hindi tayo makatingin Nagkamali tayo, no? Hindi tayo makatingin. Yung guilt naman, it's something from within. No? Parang may mali. Kahit anong sabihin ko at paliwanag ko to defend myself, alam ko I've done something wrong. No? Nararamdaman niyo po ba yun? No? Yung guilt tawag doon. Ano? Feel guilty. Now, dalawa po ang purpose. Yung shame and guilt, it can lead you to despair or discouragement. Wala na akong pag-asa. Hindi na ako mapapatawad. Napakasama ko. I'm worthy. Pababa. Yan ang gusto ng devil. Discouragement is the playground of the devil. Kaya po, ginagawa niya, tutuksohin tayo. Tukso ng tukso, maliit na kasalanan. Isa pa, isa pa, isa pa, hanggang wala na akong pag-asa. Napakasama ko. Discouragement is the playground of the devil. Okay. Now, the other side of that is say, God is a merciful Father, and Jesus died on the cross for me to pay for my sins. Ibig sabihin, yung shame at saka guilt, pag nilagay natin sa krus ni Jesus, it can be transformed. Lord, makasalanan ako, but you are more powerful. Lord, be merciful to me, a sinner. Sabihin nyo nga po, Lord Jesus Christ. Okay, sige, lakasan nyo ng konti, no?
Lord Jesus Christ, have mercy on me, a sinner. So ang ginagawa nyo, rather than nakatutok sa atin, mali ako, kasalanan ako, wala naman pag ako, no? That's discouragement. Gusto yan ng devil kasi you don't look up. Pero pag dinasal mo ito, Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me, a sinner. It becomes a prayer. Kasi nakatingin ka na kay Lord. No? So that's the difference. May mga ilan sa atin, parang gustong-gusto pa natin na magkasala kasi parang kahabagan ako. Ang nangyayari, we develop an affection, no? Parang affection to sin. Pero si Jesus, very different. He wants to break. Gusto niyang kalagan. Gusto kanyang putulin sa kasalanan. At anong powerful prayer? Humility. Lord Jesus, Son of the living God, have mercy on me, a sinner. Parang proud ka pa, no? Ano bang sabi ni St. Paul? Kung kailan ako mahina, doon malakas ang kapangyarihan ng Diyos. When I am weak, then I am strong. Kaya po, si Saint Teresa of Avila, sabi niya, no? Pagka nadidistract ka, it's an opportunity to come back to God, to prayer. No, the more na natutokso ka ng devil, mas lalo ka nagdarasal. Okay, so sa atin, we don't want sin, pero nangyayari because of our weakness. So kung nagkakasala po tayo, takbo kagad tayo kay Lord. Nagkakasala ka, takbo ka kagad kay Lord. Nagkasala ka na naman, takbo ka kay Lord. No? So the more we experience sin, the more we say, Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me, a sinner. Nagiging proclamation. Okay? You're honoring the name of Jesus. You're proclaiming the name of the Lord. So brothers and sisters, mamaya pag nag-communion ka, that's my encouragement to you. Bago ka mag-communion, pangatlo ka, pangalawa ka, sabihin mo lang, Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me, a sinner.